Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw na ito, Lunes, ika-21 ng Hulyo, taong 2025. Patuloy nating minomonitor ang mga low pressure area na maaaring makaapekto sa ating bansa. Sitwasyon ng mga LPA. Isang LPA ang kasalukuyang nasa silangang bahagi ng Luzon at may posibilidad na lumakas. Isang bagong LPA ang namumuo sa silangang bahagi ng Visayas, ngunit nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. Kung ito ay magiging bagyo, ito ay papangalan ng Bagyong Dante. Ang LPA na nasa silangan ng Luzon ay may mataas na posibilidad na maging isang ganap na bagyo. Inaasahan na palalakasin nito ang hanging habagat sa mga susunod na araw. Ang Bagyong Krising ay malayo na sa ating bansa at wala itong direktang epekto. Babala, lubos po naming pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na panahon na ng tag-ulan at inaasahan ng pagbuo ng mga LPA at bagyo sa loob at labas ng ating bansa. Mahalaga po ang paghahanda para sa mga posibleng sakuna at pagtiyak sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang LPA sa labas ng PAR ay may posibilidad na makalapit o makapasok sa ating bansa sa mga susunod na araw. Manatiling updated sa mga bagong ulat ng panahon. Lagay ng panahon sa iba't ibang rehiyon. Luzon, inaasahang maulap ang kalangitan sa halos buong Luzon dahil sa epekto ng hanging habagat at ng LPA sa silangan. May mga lugar na mayroong heavy rainfall warning, Pangasinan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, at Occidental Mindoro. Ang pag-ulan ay inaasahang lalakas pa dahil sa paglakas ng LPA sa silangang bahagi ng bansa. Posibleng magkaroon ng pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bundok. Visayas, inaasahang maulap ang kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Mindanao, inaasahang magiging maayos ang lagay ng panahon sa halos buong Mindanao dahil sa kawalan ng malawakang pag-ulan. Palawan, inaasahang maulap ang kalangitan at may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa patuloy na epekto ng hanging habagat. Maging alerto po lagi. Manatiling alerto sa mga balita at ulat ng panahon. Maghanda ng mga kagamitan na kakailanganin sa panahon ng sakuna. Sundin ang mga babala at payo ng mga lokal na awtoridad. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Narito ang ating pinakahuling satellite image kung saan ang southwest monsoon o habagat patuloy pa nga rin ng epekto sa ating bansa. At itong southwest monsoon ay nagdadala ng monsoon rains nga sa lugar ng Zambales, sa may Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro. Kapag sinabi nating monsoon rains, ito ay tuloy-tuloy na mga paulan na posible ngang maging mga malalakas. Para naman sa lagay ng panahon, sa Metro Manila, sa may Ilocos Region, sa may Benguet, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Oriental Mindoro, Antique, pati na rin sa Iloilo, asahan naman natin yung occasional rains, dulot pa rin ng southwest monsoon. Kapag occasional rains, posible pa nga rin yung maulang panahon at mga bugso ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon, nalalabing bahagi ng Visayas, Zamboanga Peninsula, sa may Northern Mindanao at Caraga, asahan nga naman natin ang maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot pa rin ng southwest monsoon o habagat. Kaya sa ating mga kababayan, lalo na yung mga inuulan ng mga nakaraang araw pa ay pinag-iingat sa mga banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies sa ating inaasahan. May mga tsansa pa rin ng mga localized thunderstorms. Gayunpaman ay may minomonitor din naman tayong cloud clusters, silangan ng ating bansa. Actually, ito ay updated kanina alas 5 ng hapon kung saan 50 to 100 mm na mga pag-ulan ang ating inaasahan sa lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, sa may lugar na Antique at Iloilo. Yan ay ngayong araw hanggang bukas ng hapon. Para naman bukas ng hapon hanggang Tuesday ng hapon, 100 to 200 mm na mga pag-ulan ang inaasahan sa may Zambales, Bataan, pati na rin sa may Occidental Mindoro. 50 to 100 mm naman ang inaasahan sa lugar ng La Union, sa may Pangasinan, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, Metro Manila, sa may Rizal, Cavite,
Batangas, Antique, pati na rin sa may Negros Occidental. Tuesday afternoon to Wednesday afternoon, 100 to 200 millimeters ng mga pag-ulan ang inaasahan sa lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, pati na rin ito sa may Antique at Occidental Mindoro. Samantalang 50 to 100 millimeters ng mga pag-ulan naman sa may Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Tarlac, Pampanga, sa may Bulacan, sa may Rizal, sa may Cavite, Batangas, Laguna, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, sa may Romblon, Oriental Mindoro, sa may Iloilo, Guimaras at Negros Occidental. Kaya ingat lalo na sa may mga malalakas na pag-ulan sa banta ng pagbaha o hindi kaya pagguho ng lupa. Para naman sa lagay ng ating panahon, simulan natin sa Luzon, inaasahan nga natin patuloy pa rin na magiging maulan kung saan occasional rains ang inaasahan sa Metro Manila at kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Agwat naman ng temperatura, Metro Manila ay 24 to 28 degrees Celsius. 17 to 20 degrees Celsius sa may Baguio, 25 to 29 degrees Celsius sa may Lawag, 25 to 31 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 29 degrees Celsius sa may Legazpi at 22 to 26 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat naman ng temperatura sa Puerto Princesa ay 25 to 31 degrees Celsius, ganun din naman sa may Kalayaan Islands. Para naman sa lagay ng panahon, Visayas at Mindanao, inaasahan nga natin patuloy pa rin ang pag-ulan sa lugar ng Visayas at improving weather na nga sa malaking bahagi ng Mindanao. Agwat ng temperatura sa Iloilo at Cebu ay 26 to 30 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro, 26 to 32 degrees Celsius sa may Davao, at sa Zamboanga naman ay 25 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng ating karagatan, meron pa rin tayong nakataas na gale warning sa mga dagat-baybayin ng ating bansa, particular na nga sa western coast ng Pangasinan, sa may Zambales at Lubang Islands. Kaya lubos na mapanganib pumalaot sa mga lugar na iyan dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. Para naman sa 3-day weather outlook ng mga pangunahing syudad natin, nakikita nga natin sa lugar ng Baguio City, Legazpi City at Metro Manila, patuloy pa rin na magiging maulan dulot nga ng southwest monsoon o habagat at mas malalakas yung mga pag-ulang inaasahan natin sa Metro Manila pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon. Agwat ang temperatura sa Metro Manila from Tuesday to Thursday is from 24 to 29 degrees Celsius. 16 to 21 degrees Celsius sa may Baguio City at 26 to 30 degrees Celsius naman sa may Legazpi City. Para naman sa mga pangunahing syudad sa Visayas, sa Iloilo City pati na rin sa may kanlurang bahagi ng Visayas, patuloy na magiging maulan kahit sa dulo ng ating extended weather outlook. Pero sa Metro Cebu at Tacloban City until Wednesday naman, nakikita natin magiging maulan at pagdating ng Thursday, nakikita natin yung pagganda ng panahon. Agwat ang temperatura sa Metro Cebu ay mula 25 to 31 degrees Celsius. 25 to 30 degrees Celsius sa may Iloilo City at 25 to 31 degrees Celsius naman sa may Tacloban City. Para sa mga pangunahing syudad sa Mindanao area, nakikita natin sa Metro Davao, Cagayan de Oro at Zamboanga City at malaking bahagi ng Mindanao na magpapatuloy ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Metro Davao ay 25 to 33 degrees Celsius. 24 to 32 degrees Celsius sa may Cagayan de Oro City at 26 to 33 degrees Celsius naman sa may Zamboanga City. Sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng 6:28 ng gabi at sisikat bukas ng 5:37 ng umaga.